Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong November Pera and Career. So mga Libra, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Judgment card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Chariot card. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Devil card. Interesting. Mamaya pag-usapan natin to, hindi to pangit. I-explain ko yan sa inyo. In the area of what's affecting your current energy, wow, Nine of Cups. Alam mo na Libra, kung lagi po kayo nanonood sa akin, ito na yung moment mo to make a wish because wish fulfillment card is here. So pikit ka na, pikit, at i-wish mo na yan. Si Nine of Cups na ang bahala sa'yo, okay? Mamaya pag-usapan natin to. In the area of your near future, you have the Page of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Seven of Wands. In the area of your fortune, the King of Pentacles. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Queen of Swords. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun para sa pera and career. Sama-sama po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Libra sa mga donations nyo po, sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time po na meron tayong free reading for Libra dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po sa mga hindi nag-skip ng ads. So, at the background of your energy, you have, wow, the Three of Swords. Sabi sa'yo na yung spirit guides, aramas mo this month, Libra, lahat ng mga pain, suffering, pagkalugmok or pagkadapa mo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Marami kang dinanas na talaga namang painful, sorrowful, mabigat. Some of you na nawala ng trabaho, natanggal sa matagal mo nang inaasikaso, pero mga pangarap na hindi natupad, may mga problema sa trabaho o kaya hindi magandang relationship with amo or boss or co-worker, no? At talagang sobrang painful. And your spirit guides are telling you, panahon na para maghilom ka dyan. Panahon na para mag-move on tayo, lumarga tayo, at huwag tayong manatili sa something na very, very painful. Because hindi na siya helpful para sa'yo. Hindi na siya maganda para sa'yo. So, bitawan mo na yan. Learn to let go so that you can see the beauty of your life. Makita mo rin yung mga magagandang bagay na naghihintay para sa'yo. Okay? Kapag binitawan mo na yan, saka papasok yung mga gandang bagong bagay. Okay? At the center, in your core energy, you have the Judgment card. Napakaganda nito. The Judgment card is all about you releasing yourself from all the pain. Parang sinusuko mo na kay God. Sabi mo, God, okay na ako. Gising na po ako. Ayoko na pong mag-dwell or manatili pa sa pain na kinalugmukan ko. Gusto ko na pong bumawi. Gusto ko na pong makabangon ulit. So, ready kang gawin kung ano man yung nakatadhana para sa'yo. So, ngayon parang gising ka na from something na talagang sumayang sa oras mo. But at the same time, you learned a valuable lesson mula sa mga yon. So ngayon na-renewed na yung buhay mo, parang living a brand new life ka, Libra. Panahon na to para gawin mo na yung tama. Habulin mo na yung mga nasayang na oras at mag-try ka ulit sumubok para sa katuparan ng wish mo. So hindi pa huli ang lahat para sa'yo. May time ka pa. Ito ay sign sa'yo na yung spirit guides to wake up and fight for more, get for more. May pagkakataon ka pa para habulin yung mga bagay na inakala mong wala na pero may chance ka pa pala sa panibagong pagkakataon. Meron din daw po sa inyo napakalinaw ng mga panaginip o kaya sometimes you see a lot of angel numbers, mga 222, 333, mga ganyan or 1111. Those are signs para sa'yo na yung spirit guides at angel guides sa tuwing merong kang iniisip. So kapag nakakita ka ng angel number, tapos merong bumabagabag sa puso mo, i-search mo agad sa Google kung ano yung meaning ng angel number na yun. Tapos i-connect mo sa nararamdaman mo nung moment na nakita mo yung number na yun. Because that is a special message para sa'yo ng yung angel guide, okay? The Judgment card, the Ace of Wands, yes. New life, new beginning. Nakita ko rito na
sa pagkagising mo sa mga bagay na inakala mong tama pero mali pala, and then tinatama mo na lahat ng dapat gawin this time, papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. Pero sabi na yung spirit guides, ito'y nangangailangan ng confidence, tapang, and kahandaan na talaga namang maging responsible ka sa bagong gagawin mo. Hindi pwedeng gusto mo lang magbago. Hindi pwedeng gusto mo lang ng changes in your life pero wala ka naman talagang balak panindigan siya. Baka masayang lang. So, ngayon, once na magising ka na sa truth, actionan mo yung truth and learn to redirect your life for something new. Okay? So, Libra, in our reading, saan po kayo nanonood ng reading natin for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating pera and career reading? Comment down below po. In the area of what you want, you have the Chariot card. Gusto mo nang sumulong, gusto mo nang iwanan kung ano man tong lugar, sitwasyon, um, pagkakataon sa buhay mo na talaga namang sabi mo, time na for me to leave because I'm not growing anymore. Masakit na, no? Parang wala ka nang talagang babalikan pa dyan. And you want to take on a new adventure. Meron kang balak simulan, balak gawin, balak tulayan. At eto na yung moment mo. Damdam ko na ready ka na. Ready ka na sa journey na ito. And your spirit guides and angel guides, the universe, is actually supporting you in this journey. Kaya nasa kamay mo ngayon, Libra, ang manibela, kung saan mo balak dalhin ang buhay mo, sa kaliwa ba o sa kanan o diretsyo, nasa iyo ang bola. Nakita ko rin dito na kung may balak kang simulan, may balak kang gawin, panindigan mo. Hindi pwedeng atras abante or urong sulong. You need to make up your mind and tell yourself what do you want really in life bago ka umandar. Okay? Clarify natin to. The Chariot card. Huwag kang mag-alala pag po lumalabas si Chariot card, ito ay malaking indikasyon ng tagumpay sa bago mong gagawin. Some of you are traveling, lilipat ng ibang lugar, lilipat ng ibang negosyo or ibang kumpanya or ibang trabaho, no? Because gusto mo nang mapalayo sa mga rason ng heartbreak na ito. Siya nga pala, Libra, since to po ay pera and career reading, i-comment mo naman sa baba kung ano yung mga manifestations mo when it comes to your money. For example, ngayong buwan na ito, gusto kong ma-reach ang quota. Ngayong buwan na ito ay manifest, babayaran ko na lahat ng utang ko, mga ganyan. So, isulat mo yan, it will come true, okay? The Chariot cards being clarified by the Ace of Swords. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, bago ka humakbang, bago ka lumarga or mag-take on this new adventure, new journey, dapat malinaw muna sa isip mo kung ito ba talaga ang gusto mo. Para wala tayong sinasayang na oras, pagkakataon, pera, at saka panahon, no? So, ngayon pa lang, Libra, dapat sa'yo, malinaw na sa'yo kung ano yung balak mong gawin. At dapat mong panindigan ito para matuloy mo siya hanggang successful stage niya. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what you need, you have the Devil card. Sabi na yung spirit guides, nakatali ka pa sa mga nangyari in the past. From that heartache, from that failed relationship, from that failed na negosyo, from that failed na pangarap, no? Parang asang-asa ka pa doon kahit na wala naman na eh. Move on na dapat eh. So, dala-dala mo pa rin yung pain, yung bigat, maaaring yung trauma from what happened. At ito yung pumipigil sa'yo para makalarga ka at maabot mo yung full potential mo. Maaring kaya kailangan daw maliwanagan ka muna bago ka umandar para hindi ka andap-andap. Hindi ka pa ganon-ganon, no? Para totally smooth sailing ka. So ngayon, ano yung mga bagay sa buhay mo, Libra, na negative or nakakasira sa progress mo? For example, baka masyado kang takot sumubok, sabi mo, nasaktan na ako, ayoko na mag-try, pero sayang yung mga opportunity. O kaya natatakot kang mag-apply kasi sabi mo, nung high school ka, pinahiya ka ng teacher mo dahil pangit-pangit o barok yung English mo. Kaya every time na mag-i-English ka, takot na takot ka mag-try. So, hindi ka makapag-apply. So, kailangan talagang paghilumin mo yung mga bagay na sumisira sa'yo o humihila sa'yo pababa at pumipigil sa'yo para maabot yung full potential mo.
For example din, baka maaaring ang pumipigil sa'yo ay magulang mo, ayaw kanyang payagan na sumubok ng ganito, o kaya lover mo, mga anak mo. Pag family member, kausapin mo sila. Ipaunawa mo kung ano yung mga balak mong gawin, kung ano yung halaga sa'yo ng bago mong pupuntahan, at kung paano ito makakatulong para sa buong pamilya. Nadaan naman yan sa mabuting usapan eh. So yun ang gawin mo this time. But nevertheless, kung mawala ka sa kung ano man ang pumipigil sa'yo, and make a move so that wala nang aberya sa gagawin mo this time. Time na to let go of the negativity, let go of the pain, para mayakap mo na yung mga bagong bagay, okay? The Devil cards being clarified by the World card. Yes, isara mo na daw yung mga bagay na dapat matagal mo nang sinara. Dahil yun daw ang pumipigil sa'yo. Alam ko, alam mo yan, Libra. Iba-iba kayo ng mga bagay o elemento na pumipigil sa inyo. Maaaring kapatid, magulang, past heartache, trauma, or lover mo, no? Kung ano man daw yan, isara mo na yan, i-close mo na. Ipaliwanag mo, gawan mo ng paraan para totally makalarga ka na sa bagong portal ng buhay mo. Because you're on the brink of a successful journey eh. Kitang-kita ko yung bagong simula mo eh. Pero hindi ka makapasok-pasok sa portal na ito dahil may harang na ganito. So alamin mo yung mga harang. Maaring ikaw din yan. Takot ka or tamad ka or madali kang panghinaan ng loob kaya ayaw mo tong subukan. So you need to figure that out kung ano tong negative energy na hadlang sa pagpasok mo sa bagong era ng buhay mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Cups. Nakapag-wish ka na ba kanina, Libra? Ituloy mo this time kung medyo naputol ka, no? But with the Nine of Cups confirming our Judgment card, kitang-kita ko rito na you are about to embrace yung mga bagay na alam mong para sa'yo at gusto mong makamit. Malinaw na sa'yo kung ano yung mga wish mo, kung ano yung mga gusto mong tumbukin, gusto mong paghirapan, gusto mong abutin. Kaya gising na gising ka na sa mga bagay na mali, sa mga bagay na ilusyon, sa mga bagay na panggulo, at saka sa mga bagay na dapat mong paglaanan ng maraming effort. Example, gusto mong magkaroon ng magandang ipon. For example lang, ang dami-dami mong ginagawa. Nag-opisina ka, may sideline kang tindahan sa bahay, may online selling ka pa. Ang dami, di ba? Tapos na-realize mo, teka, parang hindi naman kumikita yung aking online selling. Wala namang bumibili. So, siguro mag-focus lang muna ako sa tindahan ko, sa office ko, para yun ang mag-generate ng maraming income na masasolve yung wish ko na makaipon. Parang ganun. So, whatever makes you closer to your wish, yun ang dapat mong aksyonan at magising ka na yun ang dapat mong kapitan para magbago na totally ang life mo at magkaroon ka ng leveling up, kumbaga. So kung meron kang plano with the Ace of Wands, mga planong gawin, mga idea, creative ideas, panahon na para i-execute yan at timbangin mo para kung makita mo kung papalapit ka ba sa wish mo o hindi. Okay? Kasi marami sa atin distracted ng maraming bagay. Pangarap yung ganto pero ito ang ginagawa. Ito ang pangarap pero dito nakafocus. Mga ganyan. So how are you gonna be able to fulfill your dream or your wishes kung marami kang bagay na kailangan magising pa. Okay? So, open your eyes, open your mind, para makapag-direct ka na doon sa iyong wishes. The Nine of Cups is being clarified by the Death card. Yes. Something is really transforming in your life. Sabi ko nga sa inyo, may mga dapat kang baguhin, may mga dapat kang tumbukin, may mga dapat kang i-retrofit na kagisingan sa buhay mo para makaabot ka sa iyong wishes. Narinig ko dito na you need to transform. May dapat ka talagang baguhin sa sarili mo, sa buhay mo, para makalarga ka na at maabot ito. Halimbawa, pangarap mong makapag-apply sa gantong kumpanya, pero halimbawa, takot na takot ka nga sa interview dahil hindi ka magaling mag-English. Pero you need to transform yourself. Kung yun pala humaharang sa'yo, edi mag-practice ka na ngayon. So, maraming paraan para maabot mo ang wish mo. Kailangan lang talaga matuto kang mag-bend, mag-transform, mag-adjust, maging malleable and flexible to reach here. Okay? So, kailangan mong i-brainstorm yan tonight, Libra. Alamin mo kung ano talaga yung mga dapat baguhin. Maabot lamang ang wish na yan. Okay? In the area of your near future, you have the Page of Cups.
Page of Cups, sinasabihan ka na yung spirit guides na time na for you to have fun. Be joyful. Ibalik mo yung sigla at ningning at positivity sa buhay mo. Most especially after mong magising sa mga katotohanan, sa mga dapat aksyonan, sa mga dapat itama para makarating ka na sa level up ng life mo. And this time around, kung talagang natuto ka na sa past, alam mo na yung mga dapat i-prioritize at alam mo na yung mga dapat pahalagahan, and you don't need to dwell too much on negativity. Nakita ko rito na kung nailaan mo ang puso mo sa isang bagay noon, kayang-kaya mo ulit ilaan ang puso mo this time sa mga bagong bagay. So, huwag kang mapagod na magmahal, mag-prioritize, or asikasuhin at alagaan ng isang bagay, lalo't higit kung marami ka pang pangarap. So, kung meron mang nakapanakit sa'yo dati, huwag mo laging isipin na masasaktan ka ulit ngayon. Ang importante, natuto ka na doon at i-apply mo lahat ng lesson this time para yung outcome na gusto mo makamit mo, okay? I-clarify natin yan. Page of Cups being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, Knight of Pentacles is really telling you, panahon na para pagplanuhan kung paano mo magagawa itong bagong endeavor na hindi ka laging kumikiling sa mga nangyari sa past. For example, balak mo magtayo ulit ng bagong negosyo kasi yung dati nalugi. Halimbawa, example lang to ha, hindi ko sinasabing nangyari sa inyo. Example lang. Halimbawa, sobrang painful kasi naloko ka doon, na-scam ka halimbawa. Kaya ngayong bubuo ka ulit ng bagong negosyo, takot ka na baka maulit siya. So ngayon, para hindi siya maulit, anong dapat gawin? Magplanong mabuti. No? Take your time in creating, building, planning bago mo i-execute tong plano mo na ito. Gamitin mo lahat ng lesson na nakuha mo dito para every step of the way, yung meticuloso mong plano ay maganda at makalihis doon sa pinanggalingan mo before. It's gonna be you learning from the past and implementing new rules para this time around hindi na siya maganap. Okay? In your challenge for the month, meron po kayong have courage. Maging matapang ka daw na lumaban, sumuong sa bagong adventure. Maging matapang ka na bitawan na yung mga humahadlang sa success mo. Maging matapang na i-end na at mag-transform ka na para ma-reach na yung goals this time. At maging matapang na harapin ang mga katotohanan na dapat mong baguhin at tanggapin. Napaka-importante sa'yo. Now, the message, light the darkness. Darkness cannot dispel darkness, only light can. Love, clarity, and awareness. Kailangan talaga maliwanagan ka sa mga dilim sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay na ayaw mo, yung mga bagay na mali, yung mga bagay na gusto mo nang kalimutan, learn to really accept all of those things para once and for all talagang totally mabitawan mo na siya. In the area of your challenge for the month, you have the 7 of Wands. Maraming mga tao this month ang question sa'yo or kakalabanin ka or gagawan ka ng issue or talagang mga toxic people around you. And talagang mga insecure sila or gusto nila yung mga bagay na meron ka. So they create drama, they create conflict para lang ma-distract ka. So ikaw Libra, ang dapat mong gawin, huwag mo silang pakinggan. Matuto kang ikahon ang sarili mo at huwag na makinig sa kanila. Maglagay ka na ng boundaries at harang against them so that hindi nila gawin ulit yung mga bagay na freely ginagawa nila before. So panahon na para to stand up for yourself, to defend your position, okay? Nakita ko rito marami kang kaagaw, maraming mga gusto ang mga bagay na meron ka. So patunayan mo, panindigan mo yung mga decision mo. Some of you are waking up. Talagang gising na gising ka na sa mga mali at gusto mo nang itama. So, ang automatic reaction ng mga tao sa paligid mo, ayaw nila ng gusto mo at parang gusto ka nilang hilahin patungo dun sa mga gusto nila. Ang ikaw ang kailangan mo, panindigan mo yung iyong desisyon at patunayan mo sa kanila na tama ka. Okay? The 7 of Wands, i-clarify natin. 7 of Wands being clarified by the 8 of Swords. Yes. 8 of Swords is all about you. Akala mo stuck ka. Akala mo wala ka magagawa.
Akala mo talong-talo ka porque pinagtutulungan ka or lahat sila against you or lahat sila ay iisa ang gusto at ikaw lang ang kakaiba, no? Sabi rito, yakapin mo yung uniqueness mo. Yakapin mo na kahit ako lang ang mag-isa ang nakatayo dito, okay lang. At least I know the truth at kinakapitan mo yung truth na yon. So, hindi mo kailangan mag-back down porket napaka-powerful ng mga puwersa na kumakalaban sa'yo. Hindi ka stuck, hindi ka mahina. Kayang-kaya mong depensahan ang sarili mo at makakahanap ka ng solusyon para manalo ka this time sa mga obstacles na yan. So, kayang-kaya mo yan. Believe in yourself. You can achieve it, okay? In your fortune, you have a fresh new way of living emerges. Yes, talagang pag maghihilom ka na, magbabago na ang lahat para sa'yo at parang nabuhay ka ulit, parang ganon. So, you are now waking up from all the pagkalugmok this time. Now, the message of choosing your path, all is possible. Lahat daw ay posible, so wag mong isipin na hindi mo kaya, wag mong isipin na hanggang dito lang ako, kasi kayang-kaya mo i-conquer ang mundo. Huwag kang magpatali sa mga negatibo mong iniisip. Lahat ay posible. Okay? In the area of your fortune, you have the King of Pentacles. Alam niyo po, pag lumalabas to, si King of Pentacles, and then, nasa fortune area pa, ibig sabihin, successful ang plano mo. Something that you're creating will be parang accomplished, no? Mission accomplished ka this time. At magagawa mo ng with flying colors yung ginagawa mo. Some of you, nakita ko rito stable na yung kita sa negosyo. Some of you, yung trabaho okay na. And then, may solid ka ng pundasyon at stable na lahat ng ginagawa mo. At yung pera mo ay okay ang ikot, stable at saka dire-diretso. So, good for you. Congrats po. The King of Pentacles is being clarified by the Page of Cups. Wow! Page of Cups, nakita ko rito, meron kang unexpected surprises. Either bigla-bigla kang babayaran sa utang or nakita ko rito biglang tumaas ang sales ng negosyo mo o kaya na-reach mo bigla yung quota o kaya yung bahay biglang nabayaran na, nabenta mo na bigla yung property or umuo bigla yung client, no? So, asahan mo daw this time meron kang unexpected news na magbibigay sa'yo ng stability when it comes to your kaching-kaching, your money. So, congrats po ha. So, i-like mo tong video na to, Libra, to activate this Fortune Stable Money Card. Okay? Congrats po sa unexpected surprises para sa'yo this time. In the area of your divine messages, you have the answers you need are coming. Yung mga bagay daw na hinihintay mo ay darating. So, huwag kang mag-alala. Now, the message of it's time to take action, panahon na daw para kumilos, especially sa mga bagay na marirealize mo, mga bagay na makikita mo yung buong katotohanan, actionan mo daw, and always thrive to go to a brand new direction kapag nagising ka na sa mga mali. Okay? In the area of your divine messages, Queen of Swords. Sabi dito dapat malinaw sa'yo yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Huwag ka daw pumirme sa mga bagay na temporary o sa mga bagay na alam mo yun yung parang kakarampot. Yung parang you deserve to get the entirety sa mga bagay na pinaghirapan mo. Huwag mong hayaan halimbawa sa isang negosasyon, sa isang agreement, sa isang pag-uusap na ikaw yung lugi o ikaw yung nasa iyo yung kakarampot. Kailangan equal. You need to fight for your right. You need to fight for the things na alam mong para sa'yo. So, lagi ka daw kumapit sa katotohanan. Kapag meron kang pruweba, kapag meron kang katibayan, ilaban mo. Kapag alam mo na karapatan mo to, you need to fight for that. At nakita ko rin dito, sabi na yung spirit guides, learn to forgive and also forget na the past. Okay? Tinan mo siya, nakatalikod na siya sa past. Ibig sabihin, future-oriented na siya. So, wag ka na laging kumapit o bumalik-balik pa sa nakaraan mo. Dapat ang tignan mo ay yung potential ng future para sa'yo. Doon ka kumapit, doon ka manalig, at doon ka ma-excite, Libra. Okay?
The Queen of Pentacles being clarified by the Two of Swords. Yes, you need to be decisive this time. Kailangan talaga panindigan mo to. Kailangan ikaw ay willing and able and capable to choose the good things na gusto mo sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat alam mo yung gusto mo at ayaw mo. Learn to say no kapag alam mong hindi yan aligned sa gusto mong gawin moving forward. And learn to be persuasive naman para sa mga bagay na gusto mong tumbukin moving forward. Nasa iyo ang pagkapasya. Hindi pwedeng tameme ka. Hindi pwedeng okay na sa'yo pag binigay. Kailangan you fight for what you want. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Shark. Take care or there will be a loss of material wealth. Alagaan mo daw yung mga material wealth mo. Pera mo, laman ng bahay mo, yung bank account mo. Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam ng mga material belongings mo. Another message of casket, someone going out of your life or the end of a situation. Yes, pa-end na yung hardship, pa-end na yung sakit, naghihilom ka na, at i-close mo na yung isang sitwasyon. So, congrats po. Another message you have, Ram, a stubborn, aggressive person. Yes, meron daw tao sa buhay mo, siguro ito talaga yung devil energy, na matigas ang ulo, napaka agresibo, ang hirap pakiusapan. So, nakita ko rito, iwasan mo siya. Magharap ka ng paraan para hindi siya makasira sa dapat mong gawin. Another message of grapes, time to go out and have fun. Yeah, sabi ko nga sa inyo, with the Page of Cups, panahon na para magsaya ka naman, enjoy your life, be playful, be with the company of your friends, family, mag-bonding time naman kayo para medyo makagaan-gaan sa pakiramdam mo, makaalis ka dito sa pain na ito, okay? Ang outcome mo, Libra, for November, pera and career, you have the King of Cups. Okay, this time, Libra, kayo po yung pinapayuhan na maging balanse. I-balance mo ang emosyon mo. Hindi porket nanggaling ka sa painful, lahat na lang bagay sa paligid mo ay busit ka na, or dapat lahi kang intindihin, or dapat lahi kang unawain. You need to take into consideration, hindi lahat ng tao dapat mag-adjust sa'yo. You need to really make sure na emotionally matured ka. Huwag mo daw hayaan na yung emosyon mo ay makaapekto sa mga ginagawa mo, sa mga fino-fulfill mo, sa mga inaasikaso mo. Maging matalino ka. Utak ang pairalin more than emotions. Okay? Kung talagang hindi mo na kayang dalhin yung pain na naramdaman mo, sabi rito, kumausap ka ng isang taong, alam mo yun, masarap kausap, very, very non-judgmental, yung talagang hindi ka huhusgahan at papakinggan ka lang. Bibigyan ka na heart-to-heart talk. This person, magpapagaan sa kalooban mo para makalaya ka na sa lahat ng pain and sorrow at makita mo na yung tamang daan patungo sa pagbabago ng life mo. Baka siya yung magpaparealize sa'yo na, ay, oo nga, no, tama ka. Dapat nga mag-move on na ako. Ay, oo nga, tama ka, dapat kang to gawin ko. So, lalakas ang loob mo dahil sa pag-uusap na yan. Okay? King of Cups is being clarified by the Page of Pentacles. Yes? Nakita ko talaga dito na mag-focus ka na lang daw sa mga bagay na kapaki-pakinabang kaysa paglaanan mo ng time, laway, or galit, or i-big deal pa yung mga bagay na hindi naman ganoon kahalaga. Kaya importante talaga kalamayin mo yung emosyon, kontrolin mo ang iyong mga galit, ang iyong dila, kontrolin mo ang iyong mga sinasabi. So that yung mga pinapangalagaan mo ay hindi maapektuhan. Napakagulo na ng paligid mo, very, very chaotic, pero dapat ikaw, stable ka, quiet ka, peaceful ka, para hindi ka maapektuhan at makapag-focus ka pa rin sa mga inaalagaan mo moving forward. Okay? So, napaka-importante, learn to balance your emotion and always use your head para yung mga bagay na importante sa'yo ay manatili sa'yo. Okay? So, huwag kang mapikon, huwag kang ma-frustrate kapag halimbawa, kailangan mong pag-aralan yung isang bagay, kailangan mong buting-tingin, kailangan mong gumugol ng maraming oras para makuha mo yung extract or magandang bunga sa inaasikaso mong ito. So, learn to be pasensyoso this month, Libra. So, Libra, ito po ang inyong November Pera and Career. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Libra. I love you. This has been James Saro PH. God bless everybody.